Ang sabi nga nila, kung gaano kayo kalapit sa isa't isa ng kaibigan mo, ganun din kalalim ang sakit na maidudulot nito kapag tinraidor ka niya. Ganito po ang tema ng aking kwento. Magandang araw po sa inyo, Panyero, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong bagong channel. Ako nga po pala si Jopay. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero may itsura po talaga ako. Hindi nga lang ako kasing ganda ni Jopay ng sex bomb, pero masasabi ko pong lapitin po talaga ako ng mga lalaki. Akala ko po ay masaya ang kaibigan kong bakla sa pagkakaroon ng kaibigang katulad ko. Pero hindi pala. Dahil sa kabila ng pagiging mabuti ko sa kanya, magagawa niya pa rin akong lokohin. Ang kaibigan kong halos ituring kong kapatid, ginawa pala ako nakakumpetensya. Muli, ako po si Jopay. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Sister! Baka naman may alam kang trabaho pwede kong pasukan. Ilang araw na kasi akong tenga simula nung matanggal ako sa parlor na pinagtatrabahuan ko eh. Ay, saktong-sakto. Kailangan namin ng bagong tindera sa bakery. Pwede ka ron. Ay, sa trabaho mo? Nako, mababa ang sahod dyan, di ba? Eh, ayos na ang mababa. Kesa naman sa wala, di ba? Oo nga, no? Kung sa bagay, pwede na rin yun, pantawid gutom kahit papano. Kaysa naman tumambay lang ako at maghintay sa bahay, no? Binabato na nga ako ng tatay kong lasenggo. Ay, nako, hinihingan ako palagi ng pambili ng alak. Eh, wala naman akong maibigay. Hala, ganun pa rin pala ang tatay mo. Bakit kasi hindi ka nalang umalis sa poder nyo? Saan naman ako pupunta, di ba? Wala naman ako mapupunta ang bahay. Baka sa bahay mo, pwede akong tumira. Bakit hindi? Ayos nga sa akin yun eh. May kahati ako na magbabayad sa upa. Ay, go ako dyan, Sister Rat. Pero, pwede ba akong lumipat na kagad sa bahay mo? Kahit wala pa akong maibibigay na ambag sa upa? Eh kasi naman, di ba? Kapag nakapagtrabaho na ako, for sure, na hindi ako makakapag-ipon ng pera. Kukunin lang ni tatay ang sasahurin ko, di ba? Naku, oo naman. Walang problema sa akin yun. Para makaalis ka na sa ganyang buhay. Umalis ako sa atin. Nalandun ka at minamaltrato ng tatay mo. Pero hanggang ngayon, nandun ka pa rin. Maraming salamat talaga, sister, ha? Hulog ka talaga ng langit sa akin kahit kailan. Para kang anghel na ibinagsak sa lupa para tumulong sa mga nangangailangan katulad ko, ha? Bata pa lang, magkaibigan na kami ni Bibilin. Si Bibilin ang kasama ko mula sa paglalaro ng Chinese garter, paglalagay ng lipstick at pagkakaroon ng unang boyfriend. Kahit nga ang unang beses niyang paglaladlad bilang bakla, ako ang kasama niya. Sobrang close talaga kaming dalawa na maituturing na kahit patirahin ko siya sa apartment na inuupahan ko ay ayos lang. Mabuti na lang, natanggap naman kagad siya sa bakery na pinagtatrabahuhan ko dahil nga kailangan doon ng tindera. Hi, ganda! Anong tinapay ang gusto mo? Putok ensaymada o Spanish bread? Baka gusto mo rin itong bagong lutong peanut butter. At meron din ditong panderegla. Bakit may naalok ng peanut butter? Eh, may mga palaman naman ng tinapay na binibili. Ay, malay mo. Ay, ate ganda, masarap ang peanut butter sa ensaymada. Natikman ko na yun. Purot nga lang ang ending mo. Luka-luka ka talaga, Bibilin. Hayaan mo na nga mga customer na bumili ng kung anong gusto nila. Ikaw talaga. Napaka-okray mo. Ito naman, syempre no, kailangan natin makarami ng benta. Kapag nakita ni boss ang kasipagan at kagalingan nating magbenta, baka maisipan niyang dagdagan ang sweldo natin o dinadami ang datong natin, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Maniwala ka sa akin.
At hindi ganun si boss. Huwag mo masyadong galingan. Kahit na, gagalingan ko para pumaldo ko balang araw. Ikaw rin dapat, no? Kaya ka siguro hindi tinataasan ng sahod eh. Ilang taon ka na ba rito? Diyos ko, ganun pa rin ang sahod mo, no? Hindi talaga magtataas kahit galingan ko pa rito. Kaya nga maraming umaalis eh. Ay sus, basta ako, gagalingan ko na lang palagi sa trabaho ko. Ganun kasi ako eh, dedicated na tao. Pagdating sa pagiging competitive, si Bibilin na talaga ang pambato ko. Bilang isang taong lumaki sa pamilyang palagi siyang ibinababa, itinataas niya naman ang sarili niya sa labas ng tahanan nila. Hindi ko naman siya masisisi, Panyero. Gusto ko rin namang ipakita sa kanya ang pagiging supportive na kaibigan. Kaya hinahayaan ko na lang siya kahit minsan para bang nagiging OA na. Balita ko simula nang dumating si Bibilin sa trabaho, palagi na raw ubos sa mga bentang tinapay bawat araw ah. Siyempre naman, bossing, no? Masaya ako kapag nakakaubos tayo. Ano bang ginagawa mo para mapabili ng marami ang mga customer natin? Siyempre naman, bossing. Sinisales stock ko talaga sila ng bongga. Hindi lang ako basta nagbibenta. Binibida ko mga tinapay natin. Nako, gusto ko ang ganyang performance. Hindi ka lang basta nagtitinda. Ipinapakita mo na mahal mo ang trabaho mo. Siyempre naman, boss, no? Ganun akong tao eh. Dedicated talaga ako sa trabaho ko kahit ano pa yan. O kayo, tularan niyo si Bibilin ha? Dahil sa kanya ubos palagi ang mga tinapay natin. Huwag kayong mag-alala, bossing. Dahil pagbubutihan ko pa ng bongga. O sige, dyan na muna kayo ha. At mga kailangan pa akong gawin. Bibilin, good job! O diba, Jopay? Sabi ko na sa iyo eh. Dapat talaga galing-galingan din natin ang performance natin, ano? Ginalingan mo nga. Dadagdagan ka ba naman ng sahod? Ay, syempre. Maghintay ka lang, no? Balang araw, mapapasakin din ang increase na inaasam-asam ko. O siya, balik na tayo sa bakery. Kailangan pa natin magtinda para marami tayong benta, day. Napailing na lang ako kay Bibilin. Hindi naman sa tamad ako, Panyero. Pero imbis na gayahin ang ginagawa ni Bibilin na sobrang effort sa trabaho, minabuti kong gawin lang kung ano yung trabahong pinapagawa at binabayaran sa akin. Ilang buwan ang lumipas at unti-unti ring napagod si Bibilin sa pagpapasikat sa trabaho. Paano ba naman kasi? Inuutusan na siya ni bossing. Imbis na tinataasan ng sahod, trabaho ang dinadagdag sa kanya. Hay, walang ya! Hindi ko naman trabaho maglinis ng banyo, no? Pinilinis pa naman sa akin. Amoy kubeta tuloy ako. Haler, tindera po ako, hindi tagalinis. Ano ba yan? Ayan na yung hinihiling mo, na ma-increasean ka. O, di ba? Ayaw mo maniwala eh. Anong increase ang sinasabi mo? Increase? Increase ng gagawin sa trabaho. Nakakatawa yon ha? Nakakatawa? Ewan ko sa'yo. Ito naman, binibiro ka lang eh. Pwes, hindi magandang biro. Miss, may putok kayo? Oh, may putok ka raw. Ay, putok. Ay, sorry po, sir. Ay, ilang putok po, sir? 5 putok at saka 2 ensimada. Pasensya na po kayo, ha? Ito kasing kasama ko eh. Teka lang, sir, ha? 1, 2, 3, 4, 5. O, ayan, ensimada. Oo. Sir, ito na po. Magkano nga pala? Libre na lang po para sa inyo, sir. Hoy, ano ka ba? Anong libre? Wala lang libre ngayon, no? Sir, 35 pesos lang po. Heto. 100. Keep the change. Ay, naku, wag na po. Sir, ito po ang sukli nyo. Sige na, pang merienda nyo. Nakakatuwa kasi kayong dalawa eh. Ay, natuwa raw siya. Sir, balik po kayo dati dito, ha? Diyan lang ako sa katapat nitong bakery nyo. Sa may ginagawang bahay,
Kaya babalik talaga ako tuwing merienda. Ay, salamat naman. Bye-bye, sir. Ang aray ko! Aray! Bakit ka naman biglang nangahampas dyan? Kasi para kang tanga eh. Mabuti na lang at wala na si Bossing. Hindi niya narinig na kamuntikan mo ng ilibre yung lalaki. Ito naman, joke lang naman yun, no? O kita mo, may tip kagad tayo. Hoy, hati tayo doon ha. Sa akin yun na to ha. Panigurado ko ha. Ay, kinikilig naman ako, Jopay. Sobrang pogi niya. Oo nga eh. Gwapo na nga. Pero grabe ang reaksyon mo ha. Parang ngayon ka lang nakakita ng pogi ah. Ngayon lang kamo ako nakakita ng kasing pogi niya. Tapos taga dyan lang sa tapat nitong bakery. For sure. Naku, makakasalubong ko pa din siya. Ay naku, magtrabaho ka na nga dyan. Umaatake na naman ang kabadingan mo. Sa tingin ko, alam mo ha, magkakagusto siya sa isang bading na katulad ko. Depende kung bading din siya. Kitang-kita ko ang smile niya sa akin kanina, no? Para bang kumukuti-kuti pang kanyang mga mata. Tumawa pa nga eh, diba? Sa akin siya ngumiti at tumawa. Yung smile niya abot hanggang tenga. Kaya Jopay, hoy, kahit bading ako dahil pasensya ka na, iba talaga ang karisma ko. Oo na, sige na, ikaw na ang may karisma. Simula nung araw na yon, araw-araw nang bumibili ng tinapay si Jordan sa bakery na pinagtatrabahuhan namin. Oo, dahil nga sa sobrang pagka-crush ni Bibilin sa kanya, talagang tinanong na niya pati ang pangalan nito. Hanggang sa isang hapon, habang abala si Bibilin sa paglilinis ng banyo, dahil sa kanya na naman iniutos, biglang dumating si Jordan. Hindi ko alam kung bakit, pero imbis na magsabi ng Bibilin, saglit pa itong napatulala sa akin. Sir? Ano pong tinapay sa inyo? Sorry. Spanish bread. Ilan po, sir? 5. Saka ito na lang siguro yung monay. Isang balot. Sige po. Ito po, sir, oh. Sir, peanut butter. Baka gusto niyo po. Bagong luto po. Oh, sige. Bigyan mo na rin ako ng isa. Sige po. Oh, heto. Sa'yo ng sukli, ah. Ay, naku, sir. Baka mamaya kulang na ang perang na iuwi niyo para sa pamilya niyo. Dahil sa hindi niyo po pagkuha ng sukli. Ito po, sir. Kunin niyo na po. Naku, kasi, hindi ko na siya pinatapos ng pagsasalita, Panyero. Sa halip, ay kinuha ko ang kamay niya at inilapag sa kanyang palad ang sukli. Kitang-kita ko kung paanong namula ang mukha niya. Bagay naman na ipinagtaka ko, Panyero. Sir, tanong lang. May sakit po ba kayo? Ha? Wala. Teka, wala ba si Bibilin? Gusto niyo po pala si Bibilin ang magbenta sa inyo? Ganun po ba? Hindi naman. Kasi... Hi, sir! Hoy, nandito po pala kayo ulit. Nakabili na po ba kayo, sir? Oo, pinagbilihan na ako nitong si Jopay. Jopay, salamat ah. Sige po, sir. Salamat po. Sa uulitin po. Day, ano ba nangyari kay sir? Bakit namumula ang pisngi? Kinilig nung nakita kang lumabas. Ay talaga? Ay, Diyos ko, Day. Mukhang matutupad na talaga ang pangarap kong magkaroon ng jowang gwapo. Ayoko na. Sawa na ako sa mga amoy lupa, no? Ipinagsawalang bahala ko na lang ang pangyayaring yon. Inakala ko nga talaga na may gusto rin si Jordan kay Bibilin. Kaya naman, kada bibili siya, palagi kong ipinagtutulakan si Bibilin sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, Panyero, nakasalubong ko bigla si Jordan. Jopay, ngayon ka lang uuwi? Ay, sir. Opo. Pinag-inventory kasi ako ni Bossing eh. Si Bibilin, nasan? Nauna na po, sir. Pasensya na po kayo, sir, Pero suggestion lang naman po. Kung may gusto po talaga kayo kay Bibilin, mas maganda po sana kung hindi niyo na po siya paasahin ng matagal. Ha? Ako? May gusto kay Bibilin? Opo.
Halatang halata nga po eh. Kapag nandyan siya, namumula po ang pisngi niyo. Asadong asado na po ang kaibigan ko. Ayoko naman pong masaktan siya, kawawa naman. Naku, mukhang nagkakamali ka yata, Jopay. Wala akong gusto sa kaibigan mo. Sir, wag na po kayo mahiya. Alam ko naman po na medyo nakakahiya ang magkagusto sa bakla pero... Hindi ko nga siya gusto. Ano ka ba? Ay, mukhang seryoso po kayo. Nagkamali lang po yata kami ng hinala ng kaibigan ko. Hindi ko siya gusto. Kasi, ikaw ang gusto ko. Ano po? Naku sir, wag po kayo magbiro ng ganyan sa akin. Hindi ako nagbibiro, Jopay. Talagang gusto kita. Ikaw ang dahilan kung bakit araw-araw akong dumadalaw sa bakery para bumili ng tinapay. Excited ako makita ka palagi. Hindi ko naman akalain na iisipin mo na sa kaibigan mo ako may gusto. Naku sir, hindi po kasi pwede yan eh. Bakit naman hindi pwede? Bakit? May asawa ka na ba? Wala po. Oh, bakit nga? Basta sir, sige po, kailangan ko na pong umalis. Pasensya na po sir. Hindi ako makapaniwala na imbis kay Bibilin may gusto si Jordan. Sa akin pala. Nakaramdam tuloy ako ng konsensya at awa para kay Bibilin. Nakakaawa siya dahil hindi siya gusto ng lalaking gusto niya. At nakakakonsensya dahil sa halip, ako pala ang gusto. Sa sumunod na araw, sa tuwing bumibili tuloy ng tinapay si Jordan sa bakery namin, itinutulak ko si Bibilin para pagbilhan siya. Iniisip ko na baka sakali, maibaling ko pa ang atensyon ni Jordan kay Bibilin. Ay, Sister Rat, alam mo ba kanina? Grabe ang titig sa akin ni Jordan. Yung mga titig niya parang gusto niya akong tunawin. Para bang hinuhubaran niya ako. Ay, Diyos ko, Day, makalaglag panty talaga ang mga mata niya. Hay, kailan kaya siya mapapasa akin? Nakapanti ka? Abay, oo naman. Siyempre, no? Dapat nakapanty ang mga girls. Ano sumasa na dyan sa itlog mo kung ganun? Hoy, huwag kang maingay dyan. Bastos ka. Pinakatago-tago ko nga yun eh. Oo na, sige na. Itago mo forever ah. Para namang walang makakahalata. Siya nga pala. Akala mo ba, hindi ko napapansin sa'yo ha? Ang alin naman, Bibilin? Pansin ko na parang palagi mo nalang ipinapasa sa akin ang trabaho mo ha? Nako, Jopay, hindi porke kaibigan mo ko eh. Papayagan ko na panay na ang pasa mo ng trabaho sa akin ha? Alam kong magaling ako. Pero wag mo naman akong aabusuhin, no? Ha? Hindi naman ah. Anong hindi? Napansin nga ni Jordan na wala ka palagi tuwing bibili siya, no? Doon ko lang din napansin. Pasensya ka na, Bibilin. Huwag ka magalala. At masisipagan ko pa. Yan! Very good! Pero sa tingin ko lang ha, hindi mo talaga maaangatan ang kasipagan ko eh. Medyo tamad ka kasi, no? Kahit sa gawaing bahay, pansin ko. Ang tamad mong kumilos. Ewan ko ba? Para ka may pasan palagi na bigas. Hindi naman ako tamad sa bahay, no? Sadyang inuunahan mo lang ako palagi. Ay, sus! Magpapalusot pa talaga. O siya, magtinda ka na doon. Sinubukan ko ang lahat para hindi malaman ni Bibilin na may gusto sa akin si Jordan. Kahit ang totoo, Panyero, unti-unti na rin talaga akong nauhulog sa kanya. Oo, napapamahal na nga po ako kay Jordan sa araw-araw na pagbili niya ng tinapay sa bakery na pinagtatrabahuhan ko. Akala ko, mapipigilan ko po ang nararamdaman ko para sa kanya, Panyero. At akala ko rin, habang buhay ko nang pwedeng itago ito kay Bibilin, ang tungkol sa pag-amin ni Jordan sa akin. Pero, isang araw, Jopay, halika nga rito. Ano tong nalaman ko, ha? Bibilin na nangyari, bakit ba? Diyos ko, Jopay. Bakit mo naman itinago sa akin ang katotohanan? Anong katotohanan na pinagsasabi mo? Katotohanan na may gusto pala sa'yo si Jordan. My gosh, Jopay! Naniwala ako na may feeling si Jordan para sa akin.
Kailan mo pa alam to, ha? Bibilin, pasensya ka na. Ano kasi, natakot ako na baka sumama ang loob mo dahil hindi pala ikaw ang gusto ni Jordan. O ngayon, paano na yan? Mas lalo nga sumama ang loob ko dahil di mo sinabi sa akin. Mas mabuting sinabi mo sa akin noon dahil kahit pa paano, di naka-move on na kagad ako. Wala naman akong pakialam kung may gusto sa'yo si Jordan o wala eh. Ang akin lang, magkaibigan tayo dito oh. Tapos ganyan ka? Sorry na talaga, Bibilin. Alam mo, walang problema sa akin, Jopay eh. Ang dami-dami namang lalaki sa mundo, no? Kung ayaw niya sa akin, di wag. Ang kinakasama lang naman ng loob ko ay yung hindi mo pagsasabi sa akin. Sorry na nga, di ba? Promise, hindi na ako magtatago sa ng lihim. Sasabihin ko na sa lahat. Magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan? Pero nagtatago ka ng secret sa akin? Ibale, sige na. Wala naman akong magagawa at nangyari na. Masaya ako na kahit papano, hindi na lumaki ang away o issue na yon sa pagitan namin ni Bibilin. Simula rin noon, hinayaan ko na ang sarili ko na mahulog ng gusto kay Jordan. Hanggang sa naging kami na nga at nalaman kong hindi pala construction worker si Jordan, kundi siya mismo ang may-ari ng pinapagawang bahay. Nako ha, mayaman pala yang si Jordan. Kaya nga hindi ko akalain na magkakagusto sa akin ang isang mayamang katulad niya. Baka naman niloloko ka lang niya, sis. Baka mamaya may asawa na pala yan tapos kabit ka. Aba, dapat sinisiguro mo, no? Mahirap na. Grabe ka naman kay Jordan, sis. Hindi naman siguro. At saka, hindi naman siya sobrang yaman Galing siya sa hirap at umasenso dahil sa pagsusumikap niya. Exactly. Ganun talaga ang mga poging umaasenso. Kadalasan, doble-doble ang girls ng mga yan. Hay nako, Jopay, sinasabi ko sa'yo, akla. I-background check mo kagad niyang si Jordan bago ka pa masaktan ng bonggang-bongga, no? Paanong background check naman ang gagawin ko? Nakakahiya namang intrigahin ko siya. Ngayong nalaman ko lang na mayaman pala siya. Ay, walang mahihiya, girl. Diyan ka masasaktan dahil sa pagiging mahiyain mo Kung wala naman siguro ako napapansin na masama sa ginagawa niya, wag ko na muna sigurong usisain. Nung sinagot ko si Jordan, nagtiwala ako sa kanya. At saka, hindi ko pa naman siya papakasalan Gusto kong enjoyin ang relasyon naming dalawa nang hindi masyadong napapraning sa kakaisip kung loyal ba siya sa akin o hindi. Hay nako, sinasabi ko sa'yo talaga, akla. Masasaktan ka dyan sa Jordan na yan, maniwala ka sa akin. Hindi ko inintindi ang mga paratang ni Bibilin kay Jordan. Para sa akin, walang basihan ang mga paratang niya sa boyfriend ko. Simula nung naging boyfriend ko na si Jordan, napansin ko rin, Panyero, na para bang palagi na lamang niyang sinasabi na may mali kahit wala naman akong nakikita. Palagi siyang may puna kahit na hindi naman dapat punahin. Oh, pasensya na kayo ha. May masamang balita ako para sa inyo. Magbabawas tayo ng tao. Dahil medyo krisis ngayon, alam niyo naman. Hindi naman siguro bago sa inyo na nagkasakit ang asawa ko nitong nakaraang buwan. Napakalaki ng gastos kaya mahihirapan akong pasweldoin kayong lahat. Boss, nako, dapat yung mga tatanggalin niyo po yung mga tatamad-tamad, yung mga parang walang pagmamahal sa negosyo niyo, no? Huwag ka mag-alala, Bibilin. Hindi ka kasali sa tatanggalin ko. Alam kong mahal mo ang trabaho mo rito sa bakery. Ay, bongga. Salamat, boss, ha? Alam niyo naman po ang sipag ko, di ba? Kahit nga hindi nasakop ng trabaho ko tinatrabaho ko pa rin, ano? Nagpapasalamat ako sa serbisyong binibigay mo sa akin, Bibilin. Siya nga pala. Ang mga tatanggalin ko rito ay sina Boyboy, si Inday, at saka si Jopay. Pero boss, bakit niyo po ko tatanggalin? Ang tagal ko na po nagtatrabaho dito sa inyo Wala sa tagal ng tinrabaho mo yan dito, Jopay. Kasi, sa tingin ko, isang tindera na lang ang kailangan ng bakery ko.
At si Bibilin ang pinaka-qualified na maging tindera. Pero boss, kailangan ko po kasi ng trabaho. Pasensya ka na, Jopay. Alam ko nangangailangan ka talaga. Gipit ako eh. Jopay, huwag ka na magmakaawa kay boss, nakakahiya. Pakiramdam ko, niligaw ako nung araw na natanggal ako sa bakery. Hindi ko kasi talaga inaasahan. Ako ang inaasahan ng mga magulang ko kahit pa sa malayo sila sa akin. Kahit ilang araw akong tuliro at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan kong magpasa ng biodata sa ilang tindahan at factory. Pero dahil nga hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, naging mahirap para sa akin ang paghahanap ng trabaho. Kumusta ang araw mo, mahal? May magandang balita na ba? Wala pa nga rin eh. Magdadalawang linggo na akong walang trabaho. At mauubos na rin ang ipon ko. Kung tanggapin mo na lang kaya muna yung tulong ko sa'yo. Kung ayaw mong tanggapin, pwede namang hiramin mo na lang. Ibalik mo na lang kapag may trabaho ka na. Ayoko naman kasi na ibang isipin mo sa akin eh. Ako naman na nagpapahiram sa'yo eh. Hindi naman ikaw ang namimilit ah. Kahit nga. Teka, ganito na lang. Paano kung pahiramin mo na lang ako ng pampuhunan? Magluluto ako ng tinapay o kaya mga cupcakes? Ganon. Magbebenta ako sa online. Di ba uso yun ngayon? Aba, oo nga no. O sige. Ako nang bahala sa mga kailangan mong gamit ha. Kahit gamit na lang at mga rekado. Kahit hindi na pera. Habang wala pa akong maayos sa trabaho. Susubukan ko na muna to. O sige, susuportahan kita dyan, mahal. Kung gusto mo, sasamahan na kita ngayon para mamili. Ay naku, nakakahiya naman. Bukas na lang. Ngayon na, para makapagsimula ka na kagad. Kahit sa totoo lang, hiyang-hiya talaga ako kay Jordan. Umayag na rin ako na pahiramin niya ako ng pera para makapagsimula sa gusto kong negosyo. Binilhan niya ako ng malaking oven at lutuan. Binilan din niya ako ng iba pang mga gamit para sa pagbibig na iniisip kong simulang negosyo. Alam kong medyo malaki ang nagastos niya, pero nangako kong ibabalik ko sa kanya ang lahat. Itinabi ko ang mga resibo para pagdating ng araw na kumita na ako, maibabalik ko rin sa kanya. Ang hindi ko lang inaasahan kung gaano kapositibo ang iniisip naming magiging resulta ng negosyo ko. Ganun naman kanegatibo ang kay Bibilin. Aba, ang swerte mo naman at pinagkatiwalaan ka ng boyfriend mo na pahiramin ng ganyang kalaking pera, no? Mukha talagang mahal na mahal ka ni Jordan, ha? Oo nga eh. Ayoko nga sana kaso pinipilit niya akong pahiramin ng pera. Ang sabi ko sa kanya, puhunan na lang sa negosyo para naman tutubo at hindi masasayang. Diyos ko, Jopay. Sa tingin mo ba hindi masasayang yan? Ha? Anong ibig mong sabihin, friend? Jopay, imposibleng kumita kagad yang isang beses lang. Ilang beses na nalulugi ang mga negosyante bago kumita ng pera, no? Kaya huwag kang umasa na babalik yang kagad. Maniwala ka sa akin. Ang dami kong kaibigan na nalugian ng negosyo. Tapos ikaw na wala pang experience? Tingin mo papaldo ka kagad? Aba, bongga ka. Bibilin, hindi ko alam kung nangiinsulto ka ba o ano. Pero wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako imbis na sabihan mo ko na malulugi ang negosyo ko? Ano ka ba naman? Ang nega-nega mo. Friend, concerned lang ako sa iyo, no? Sana, nanghiram ka na lang ng pera kaysa paasahin mo pa yung boyfriend mo na mapapatubo mo yung pinahiram niya. Mapapatubo ko ang pinahiram niya sa akin, Bibilin. Kung anong pinaniniwalaan ko, yun ang mangyayari. Di sige, umasa ka ng umasa. Kaya ka nga natanggal sa trabaho dahil hindi ka competitive eh. Hindi ka magaling magbenta. Tapos ngayon magbebenta ka? Ano to? Tumigil ka na nga! Kaibigan ba talaga kita, ha? Kasi, hindi ganyan ang kaibigan na inaasahan ko. Ang kaibigan, hindi ibinababa ang kaibigan niya. Huwag mo na nga muna akong kausapin. Kung hindi maganda ang sasabihin mo sa akin. Sobrang sama ng loob ko kay Bibilin nung araw na yon. Hindi ko kasi talaga inasahan na magiging ganun ang reaksyon niya sa plano kong magnegosyo. Akala ko talaga susuportahan niya ako
dahil naawa siya sa akin nang matanggal ako sa trabaho. Kaya simula nung araw na yon, hindi na muna kami nagpansinan kahit na nasa iisang bahay lang kami. Minabuti kong mag-focus na lang muna sa negosyong sinimulan ko. Nung una, hindi talaga madaling kumita. May mga pagkakataon na nasisira ang mga ginagawa kong tinapay, lalo na at hindi naman talaga ako magaling magluto ng tinapay. May mga pagkakataon na hindi kagad nabebenta at meron pang nagka-cancel ng order. Pero nagpatuloy lang ako. Kahit nagkaroon ako ng trabaho sa isang karinderya, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbibenta hanggang sa unti-unti nang tumubo ang pinuhunan ni Jordan para sa sinimulan kong negosyo. Mahal, may magandang balita ako sa'yo. Oh, ang saya mo ngayon ah. Ano bang magandang balita yan? Tcharan! Ito na yung kalahati ng perang ginastos mo para sa mga pinuhunan mo sa negosyo ko. Wow, aba! Ang galing naman ng girlfriend ko ah! Pero, huwag mo nang ibigay sa akin yan. Ang mabuti pa, bumili ka na ng ref na kailangan mo para kahit papano, madagdagan pa ang negosyo mo. At saka, para makapagsimula ka na magbenta ng cake, di ba? Cake? Naku, baka mamaya. Hindi naman pala ako marunong. Marunong ka nga ng tinapay eh. At nasarapan ng mga bumibili sa'yo. Kaya posibleng makabenta ka rin ng cake. Kung hindi cake, unahin mo na muna ang cupcake. Ano sa tingin mo? Sigurado ka bang hindi mo pa kailangan tong pera? Eh kasi, ilang buwan ko rin tong inipon para maibalik sa'yo. Mahal, sigurado ako. May pera pa naman ako eh. Hindi ko pa kailangan yung pera na ipinahiram ko sa'yo. Ganito ba talaga kapag nakapag-boyfriend ng mayaman? Dapat nga, ini-enjoy mo ang boyfriend mong mayaman. Pero, iba ka. Kaysa sa mga nagiging girlfriend ko. Gusto mong ikaw mismo ang magpaangat sa sarili mo. Ayaw mong tinutulungan kita. Pero sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan pa rin kita kahit ayaw mo. Ikaw talaga? Oo na. Sige na at gagamitin ko na muna tong pera para sa ref na pinapangarap ko. O sige, susubukan kong gumawa ng cake para sa'yo. Hindi nagkamali si Jordan sa suggestion niyang magbenta rin ako ng cake. Dahil simula nga nung gumawa ako ng mga customized cake sa mga customer ko, talagang mas lumobo pa ang kinikita ko. Hindi ko na kailangang magtrabaho sa karinderya at kinailangan ko na ring lumipat ng paupahan dahil lumalaki na ang negosyo ko. Aalis ka na ba talaga? Maganda naman ang pwesto mo rito ah. Hindi naman ako nagrereklamo kahit madaling araw na nagbe-bake ka pa rin ano? Kailangan kasi bibilin. May mga gusto pa akong idagdag sa negosyo ko eh. Ang mahal kaya ng paupahan. Diyos ko, mahihirapan ka kapag nangupahan kang mag-isa. Lalo na ako, alam mo naman na hindi sapat ang kinikita ko sa bakery, di ba? Hindi nga ako tinataasan ni boss pero dinadagdagan naman ng utos sa akin. Ano ba yan? Ay, oo nga pala. Kapag umalis ako rito, wala ka ng kahati. Eh kung sumama ka na lang kaya sa akin. Tataas pa rin ang babayaran ko sa upa kahit hati tayo, no? Eh di kung magkano lang ang upa mo rito, ganun lang din ang bayaran mo dun sa uupahan natin bago. Oh, ano sa tingin mo? Sige na nga, sasama na lang ako sa'yo. At baka kahit papano maambo na naman ako ng swerte mo. Hindi to swerte, bibilin. Pinagtrabahuan ko ang lahat ng to, alam mo yan. Sos! Kung wala ka kamong mayamang boyfriend, hindi ka naman aasenso ng ganyan, no? Oo nga eh. Ang laking tulong din ni Jordan sa akin kahit papano. Sumama na nga si Bibilin sa akin sa paglipat ko ng bagong mauupahang bahay. Ang totoo, Panyero, simula nung lumaki ang negosyo ko, mas lumaki pa ang naging pangarap ko. Nagkaroon na ako ng mga produkto tulad ng cookies, brownies at kung ano-ano pa. Hanggang sa kinailangan ko ng magkaroon ng mga tauhan para kahit papano mabawasan ang pagod ko. Bibilin, ano kaya kung mag-resign ka na dyan kay Boss Doming at magtrabaho ka na lang sa akin? Kung gusto mo, dadagdagan ko pa ang araw mo. Kailangan ko na kasi na makakatulong sa pagpapak ng orders at sa pagpapaship nito mga umu-order.
Alam mo, Jopay, imbis na alukin mo ako magtrabaho sa'yo, mas mabuti kung pahiramin mo na lang din ako ng puhunan, no? Ha? Pero, ano namang negosyo ang binabalak mo? Eh di pagiging manikurista, magkano lang naman ang puhunan nun? At sa kapag-aaralan ko yung mga nail extension at saka yung mga nauuso ngayon. Alam ko na kung kaya mong kumita ng malaki dyan sa pagbibake mo, syempre ako rin ano. Wala lang kasi akong backup na magpapahiram sa akin ng puhunan eh. Bibilin, pasensya ka na ha. Pero kasi nag-iipon pa ako ng perang pambayad sa iniram kong puhunan kay Jordan. Hanggang ngayon, di ka pa rin nakakabayad kay Jordan? Naku parang imposible na yan, Jopay. Eh kasi, imbis na pagbayarin niya ako ng pinampuhunan ko, palagi niyang sinasabi na ipuhunan ko na lang ulit. Pero ngayon, wala na akong idadagdag sa negosyo ko kaya balak ko na siyang bayaran. Alam mo, Jopay, imbis na bayaran mo ang boyfriend mo, mas maigi na ipahiram mo na lang sa akin ng pera. Tutubuan ko na lang para kahit papano hindi ka lugi. At saka sa tingin ko, wala namang intensyon talaga si Jordan na siniling ka pa niya eh. Kahit na, nakakahiya naman kung hindi ko yung ibabalik sa kanya. Ay nako, ewan ko sa'yo, Jopay. Hindi mo man lang ba ako pahihiramin? Hahayaan mo na lang ba ang kaibigan mo na maghirap na lang habang buhay? Di ba dapat magtulungan tayo? Ay nako, sige na nga. Magkano bang kailangan mo? Ay sus! Sabi ko na nga ba, hindi mo ako kayang tiisin, friend. Kahit nag-aalangan ako, dahil parang nabibigla lang naman si Bibilin sa desisyon niyang magnegosyo, pumayag akong pahiramin siya. May tiwala naman ako kay Bibilin. Magaling siyang gamitin ang mga salita niya para mahikayat ang mga customer. Kaya, inisip kong hindi siya malulugi. Pero yun, ang inakala ko, panyero. Lumipas ang ilang buwan, akala ko ay naging maayos ang resulta ng negosyo niya. Pero nagulat na lang ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Malungkot at may dalang malungkot na balita. Jopay, pasensya ka na ha. Pero, pwede bang makahiram ulit ako ng pera sa'yo? Ha? Ano ba nangyari? Bakit parang problemado ka yata? Eh kasi, nabalitaan ko si tatay daw na stroke. Alam mo naman na hindi pa ganun kalaking kinikita ko. Kaya yung perang puhunan ko dapat, binigay ko muna kila tatay. Eh kaya lang kasi, hindi ka pa nakakabayad sa akin eh. Alam mo naman na namumuhunan lang din ako, di ba? Hindi pa malaki iniipon ko. Kaya lang, paano naman ako nito? Alam mo namang umalis na ako sa trabaho ko, di ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sana, hindi mo na binitiwan yung trabaho mo sa bakery habang sideline lang muna ang pagiging manikurista mo. Hindi pa naman kasi stable ang kita mo sa pagiging manikurista. Tapos, iniwanan mo na kagad ang pagiging tindera mo. Grabe ka naman sa akin, Jopay. Para ka namang di kaibigan yan. Ibabalik ko rin naman sa'yo ang perang hinihiram ko Kaya nga lang, wala na akong extra ngayon bibilin. Imposible naman yung sinasabi mo. Ang laki-laki nitong negosyo mo. Kaya sana hindi mo ako pagdamutan. Grabe ka naman. Hindi naman sa pinagdadamutan kita bibilin. Nag-iingat lang ako sa paggastos ng pera. Ibig mo sabihin, hindi ako magbabayad ng utang ko, ganon? Hindi naman sa ganun, ang sabi ko, hindi ka pa nga nakakapagbayad. O sige, fine. Hindi na kita kukulitin na pautangin mo ko. Hahanap na lang ako ng mauutangang iba. Grabe. Akala ko pa naman maaasahan kita. Umasenso ka lang, ganyan ka na. Paano pa kaya kung yumaman ka na, no? Eh di mas lalong hindi ka na marireach. Teka lang naman, bibilin. Hindi mo ko naiintindihan eh. Hindi talaga kita maiintindihan, no? Dahil kahit kailan, hindi ako magiging kagaya mo kapag umasenso ko. Madamot! Nakonsensya talaga ako sa mga sinabi sa akin ni Bibilin, panyero. Ang totoo, gustong gusto ko talaga siyang tulungan. Pero kahit kasi mukhang umasenso na ako, hindi pa naman ganun kalaki ang ipon ko. Patuloy kong ininvest ang pera ko sa mga gamit ko sa pagbibig. Meron din akong pinapasahod na tauhan. Kaya, hindi ko siya kayang tulungan. Sa kabila ng hindi ko pagpapahiram kay Bibilin, nalaman kong nakahiram pa rin siya ng pera. At sa pagkakataong ito,
sa loan app pa. Hindi niya direktang sinabi sa akin na sa loan app siya nakautang. Narinig ko lang siyang inirerekomenda yun sa trabahador ko. Unti-unti, kahit papano, ay napansin kong nakakabawi. Pero ang hindi ko alam, Sister, pasensya ka na kung magtatanong ako ha. Pero sino ba yung tumawag sa akin kanina? Hinahanap ka kasi. ha? Ano raw ang pangalan? Walang sinabing pangalan pero ang sabi, taga-digital online lending app daw siya. At may due date ka raw na dapat bayaran. 1 linggo ka na raw na di nakakabayad. Ano? Baka naman scam lang yan, ano? Wala akong kinalaman dyan. Ikaw kasi, kung ano-ano mga pinipindot mong link sa cellphone mo eh. Wala naman akong pinipindot na kung ano Alam mo, sa dami ng mga customer mong nagchat-chat sa'yo, imposibleng wala kang napipindot dyan, ano? Hala, oo nga no. Baka nga may napindot talaga ako. Hayaan mo na. Hindi ka naman siguro mangungutang sa online lending app, di ba? Nangungutang ako pero sa legit, hindi sa mga putyo-putyo lang. Kaya siguradong hindi ako tatawagan nun. Naniwala ako kay Bibilin kahit ang totoo. Kahina-hinala na ang mga kinikilos niya sa sumunod na mga buwan. Nakapagpatayo siya ng isang salon at mas gumanda ang negosyo niya. Natutuwa ako para sa kanya pero sa kabilang banda, hindi ko alam kung bakit para akong kinakabahan sa mga tinatamasa niyang kasaganahan. O sister, ito na ang hiniram ko sa iyong pera ha. O di ba? Sabi ko naman sa iyo babayaran kita eh. May interest na rin yan dahil matagal kong hindi nabayaran sa iyo. Aba, mukhang gumaganda nga talaga ang takbo ng negosyo mo Siyempre naman no, ako to no si Bibilin na magaling dumiskarte sa buhay. Mabuti na lang talaga at pinilit mo yan. Oo, kasi kung hindi, baka naghihirap pa rin ako sa mga kabay ni Boss Domeng. At least ngayon, pareho na tayo maganda ang buhay. Unti-unti na natutupad ang mga pangarap natin. Mas gaganda pa ang buhay natin, girl. Kapit lang. Ay, siya nga pala. Kumusta kay ni Jordan? Yun nga, medyo nagkakalabuan kami dahil sa sobrang busy ko sa negosyo ko. Sumama ang loob niya sa akin dahil nawalan na raw ako ng oras para sa kanya. Nako, hayaan mo nga siya. Kung siya lang ang sisira sa buhay mo, di pakawalan mo na. Hindi kasi madali yun. Mahal ko si Jordan, alam mo yan. Sus! Mabubuhay ka naman kahit walang boyfriend, no? Ako nga, tignan mo. Ilang taon na akong single. Boy naman ako. Bibilin, alam mo naman kung gaano kalaki ang naging ambag ni Jordan sa kung ano ang narating ko ngayon. Ay, sus! Diyos ko, day. Alam mo, Jupay, kung tungkol lang naman sa utang na loob, di bayaran mo ang pinahiram niyang pampuhunan sa'yo, wag mong sabing hindi pa rin niya pinapayagang ibalik mo. Naibalik ko na. At saka, alam ko nagtatampo lang talaga siya. Huwag ka mag-alala, maayos din namin to. Sus! Tampuhan lang yan, pero paniguradong naghahanap na ng ibang babae yan. Hindi imposible yon dahil gwapo si Jordan at mayaman pa. Mas maraming lalaki dyan na maiintindihan na busy ka. Ayoko na munang isipin yan sa ngayon, Bibilin. Kailangan muna siguro namin ng oras para pag-isipan ang relasyon namin. Hindi ko na ulit binanggit pa kay Bibilin ang tungkol sa problema namin ni Jordan. Hindi naman sa hindi ko pinakikinggan ang mga suwestyon niya, Panyero. Pero ayoko kasi na talagang magkaroon ng ibang magdidikta sa desisyon ko. Kaya hindi ko pinakinggan si Bibilin at nagpatuloy pa rin ako sa relasyon namin ni Jordan. Lalo pa at nagkaayos na din kami pagkatapos ng ilang linggo. Naging maayos naman ang mga sumunod na buwan, Panyero. Mas naging maganda ang negosyo ko at sa tingin ko ay ganun din ang kay Bibilin. Wow! Yun na ba yung latest ng iPhone? Ang ganda! Nakabili ka na kaagad? Of course! Fully paid to, no, Jopay? Tignan mo, dali. Picture tayo. Sige. Diba? Ang ganda, no? Bagay na bagay to kapag magta-travel ako. Ha? Magta-travel ka? Saan naman? Di sa Thailand.
Nako, sobrang excited na nga ako, girl. Nakapagpabook na ako ng ticket eh. Wow, congratulations, Sisterette! Naku, ang galing mo naman talaga. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to. Naunahan mo pa talaga ako magpunta sa ibang bansa, ha? Mukhang maganda na nga talaga ang negosyo mo. Siyempre naman, no? Kung ako, kaya ko ang ganito, siguradong kayang-kaya mo rin. Magagawa mo rin to someday. Basta't magsumikap ka lang. Sana nga. Sana magkasama tayo, no? Isama mo naman ako sa travel mo sa susunod. Of course! Ay, siya nga pala, Sisterette. Meron kasing verification yung binook ko na hotel sa Thailand. Kailangan doon ng emergency contact eh. Eh, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, di ba? Alam mo naman. Pwede bang hiramin ko ang ID mo? Ah, syempre. Ikaw pa ba? Thank you, Sisterette. Ang bait-bait mo talaga. Sobrang laki ng iginanda ng buhay ni Bibilin Panyero. Nagagawa na niyang mag-travel sa ibang bansa. Nagagawa niya na ring bumili ng mga gamit na gusto niya. Akala ko, totoo ang lahat. Hanggang sa hindi ko inaasahan na may bigla na lamang kumatok sa bahay namin. Isang bisita na hindi ko inaasahan. Jopay! Jopay, buksan mo ang pinto! Jopay! Boss, ano pong ginagawa niyo rito? Ikaw na babae ka, ha? Kaya naman palang balita ko, gumaganda na ang negosyo mo. Nangungutang ka pala sa mga lending app. Ha? At, teka lang, boss. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo eh. Ako po nangungutang? Oo! At ginawa mo pa nga akong emergency contact mo eh. Sunod-sunod ang tawag sa akin. Nakakahiya na. May kumakatok pang tao sa bakery ko at pinagbabantaan na kung ipapakulong ako kapag hindi ka nakapagbayad. Boss, sandali. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga ginagawa yan. Hindi po ako nangungutang sa mga loan app. Hindi talaga? Eto. Tignan mo ang numerong binigay sa akin nung nagsasabing inutangan mo raw. Ayan. Ito pa nga ang ID mo, oh. Teka lang. Hindi ko naman po number yan eh. Sinungaling ka. Ayusin mo yung problema mo, Jopay, ha? Nagawan ko na ng paraan yung pumupunta sa bakery ko. Nagsampa na ako ng restraining order sa kanila. Dahil hindi ko naman utang yon. Pero malay ko ba, kung may inutangan ka pa ulit na loan app, wag na wag mo na akong gagamiting emergency contact, ha? Ipapakulong talaga kita, maniwala ka sa akin. Pero boss, sandali lang po. Hindi po talaga ako yon, maniwala kayo. Gulong-gulo talaga ang isip ko sa mga nangyari, Panyero. Kahit kailan, wala akong inutangang loan app. Mas lalo pang gumulo ang isip ko nang mag-umpisa ng katukin ng iba't ibang tao ang bahay namin. Minumura na ako, sinasabihan ng masasamang salita at kung ano-ano pa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko hanggang sa naapektuhan na ang trabaho ko bilang isang baker. Nabash ako sa social media dahil isa sa pinagkakautangan ko raw ay nag-comment ng paulit-ulit sa post ko. Sinasabi nitong marami akong utang na hindi ako nagbabayad kaya kinailangang itigil ko na muna ang negosyo ko para sa ikatatahimik ng utak ko. Mahal, alam ko nandiyan ka sa loob ng bahay. Mahal, buksan mo ang pinto, ako to. Jordan, pasensya ka na. Hindi kita pinagbubuksan ng pinto kasi akala ko tungkol na naman sa loan app eh. Papasok ako sa loob, ha? May dala akong pagkain para sa'yo. Sige, salamat. Mahal, halika nga rito. Yayakapin kita. Jordan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nababaliw na ako kakaisip sa kung paano nangyari na nagkaroon ako ng sandamakmak na utang. Eh hindi naman ako nangungutang, alam mo yan, mahal. Alam mo yan. Eh mahal, nasan ba si Bibilin? Nasa Thailand pa rin siya hanggang ngayon. Ang sabi niya sa akin, nagpapa-opera siya para maging tunay na babae. Ayoko namang sirain ang kaligayahan niya ngayon. Kaya hindi ko siya tinatawag. Mahal, pasensya ka na. Pero hindi naman sa nagbibintang ako, ha? Baka naman si Bibilin ang gumamit ng pangalan mo para mangutang sa mga loan app. Hindi niya magagawa sa akin yun.
Hindi mo ba siya pinahiram ng ID mo? Pinahiram pero imposible namang ginamit niya yun sa loan app. Hindi imposible yun, mahal. Lalo na ngayon na simpleng ID at numero lang ang kailangan ng mga peking loan app na yan. Kung ganun, niloko talaga ako ni Bibilin. Natigilan ako sa pag-iisip nang maalala ko bigla yung araw na may tumawag sa akin at sinabing ginamit akong emergency contact sa isang loan app. Pati na rin yung araw na hiniraman ako ni Bibilin ng ID dahil gagawin niya raw akong emergency contact. Doon na ako biglang natauhan. Dali-dali ako nagpunta sa kwarto ni Bibilin at saka nag-umpisang maghalungkat sa mga gamit niya. Tinulungan na rin ako ni Jordan kahit pa hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang hinahanap ko. Hanggang sa matigilan ako nang makita ang isang cellphone sa loob ng drawer niya. Nanginginig ang kamay ko habang hinihintay na magbukasyon dahil naka-off. At nang tuluyan na ngang bumukas, tumambad sa akin ang sunod-sunod na text messages at tawag mula sa iba't ibang loan company. Mahal, may nakita ka na ba? Mahal, niloko talaga ako ni Bibilin. Bakit niya ito nagawa sa akin? Kaibigan ko siya. Mahal, pasensya na. Pero yan ang masakit na katotohanan na hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan mo ay totoong katiwa-tiwala. Pero ang tagal namin magkaibigan. Mula pagkabata, magkasama na kami. Ang dami namin pinagsamahang paghihirap at masasayang sandali. Kahit gaano pa kayo katagal na magkaibigan, pwede ka pa rin lokohin. Kaya nga dapat hindi ka basta-bastang nagtitiwala sa kahit na sino. Dapat hindi ka nagpapahiram ng personal mong gamit sa kanya. O ngayon, nasa na ang ID na ipinahiram mo sa kanya? Napakatanga ko, mahal. Ni hindi ko pa yung binabawi sa kanya na wala sa isip ko. Kung ganun, kailangan natin tong i-report sa pulis. At yung cellphone na yan, ang ebidensya natin. Pero gusto ko na munang malaman kung anong idadahilan niya sa akin. Ayoko munang humantong ko kagad, sorry. Pero gusto ko munang malaman kung anong idadahilan niya sa akin, mahal. Ayoko munang humantong kagad to sa pulis. Maganda ang kita ng salon niya. Baka pwedeng mapag-usapan namin ng maayos. Mahal, ayokong umasa ka na maayos pa to. Pero handa ka ba talagang patawarin si Bibilin kahit paniloko ka niya ng ganito? Pati negosyo mo apektado ah. Kaibigan ko pa rin siya, Jordan. May pinagsamahan kami. Mahal, makinig ka sa akin ha. Oo, kaibigan mo siya at may pinagsamahan kayo. Pero huwag kang papayag na aapak-apakan niya ang pagkatao mo kahit na magkaibigan kayo. Kailangan, piliin mo pa rin ang tama. Naroon si Jordan sa tabi ko sa mga araw na sinusubukan kong ayusin ang sarili ko. Kahit ayoko sana talagang magsumbong sa mga pulis, ginawa ko. Inireport namin ang ID ko at sinabi kong nawawala na ginagamit ito para mag-loan. Naaprubahan naman kagad at nagawa ng paraan para hindi na muling makapangutang si Bibilin. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay umuwi na rin si Bibilin. Kitang-kita ang saya sa mukha niya nang makita ko, lalo na nang ibalita niya sa akin ang tungkol sa pagpapalit niya ng kasarian. Alam mo, Sister Rat, sobrang saya ko talaga nung natanggal na ang Tweety Bird ko. Kasi finally, ay, babae na talaga ako, Day. Ang ganda-ganda nga ng pagkakagawa eh. Magaling yung doktor na gumawa ng pambabaeng kasarian. Ay, teka. Total, pareho naman na tayong babae. Gusto mo bang makita? Teka nga, kanina pa ako salita ng salita rito ah. Hoy, bakit hindi ka kumikibo? Galit ka ba sa akin? Ang gusto ko sanang malaman ay kung saan mo kinuha ang pinambayad mo dyan sa pagpapaalis mo ng Tweety Bird mo. Ano? Aba, syempre, pera ko, no? Inipon ko yun mula sa parlor ko. Bakit ko baka pagsalita ka dyan para bang ninakawan kita? Hindi mo ako ninakawan ng pera, Ricardo Bartolome Jr.
Pero, ninakawan mo ko ng dignidad. Hindi Ricardo ang pangalan ko. Ako si Bibilin Bartolome. At saka, ano ba sinasabi mong dignidad, Jopay? Kahit na anong gawin mo, na pagpaparitoke sa sarili mo, mananatili ka pa rin si Ricardo Jr. Alam mo, bilib na sana ako sa'yo eh. Nakapagpatayo ka ng salon, nabili mo ang lahat ng mga gusto mong gamit, at nakapag-travel ka pa sa ibang bansa. Pero ano, ang lahat pala ng perang nagagastos mo ay galing sa utang. At hindi lang basta utang ha, kundi utang na sa akin mo'y pinangalan. Hoy! Huwag mo akong akusahan ng ganyan, ha? Umamin ka na, Bibilin. May ebidensya ako. Nakita ko ang cellphone mo na ginamit mo para mangutang sa mga loan apps. Grabe ka. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo sa akin to. Okay, sorry na. Kasi naman hindi na makautang ang pangalan ko kaya ginamit ko ang pangalan mo. Sobrang stress na kasi talaga ako. Kaya kailangan kong sundin ang mga gusto ko sa buhay para patuloy pa rin ako mabuhay. Hindi yan dahilan para gamitin mo ang ID ko nang walang paalam sa akin. Ano ka ba? Maski ang negosyo ko nasira ng dahil sa'yo. Dapat kasi pinabayaan mo na lang yung mga tumatawag May pera ka naman para bumili ng bagong cellphone at SIM card. Ganun nga sana ang ginawa ko noon Matagal mo na itong ginagawa. Diyos ko naman, Bibilin. Diyos ko. Anong gagawin ko ngayon? Dinumog ako ng mga pinagkakautangan mo sa social media account ko. Hindi ako makapagbenta. Babayaran ko naman yan Kaya kong bayaran yan, maniwala ka sa akin. Kailan? Kailan mo babayaran? Basta, pag nagkapera ako, maganda ang kita ng salon ko. Babayaran ko kagad ang lahat. Bibigyan kita ng palugit na isang buwan. Bayaran mo ang lahat ng mga utang mo. At linisin mo ang pangalan ko. O ako mismo ang sisira sa'yo. Oo na. Ang dami pang sinasabi. Babayaran naman kita. Sa loob ng isang buwan, tahimik lang akong naghintay na maibabalik nga ni Bibilin ang perang niloan niya sa mga loan app. Pero taliwas sa sinabi niyang maganda ang kita ng salon niya, nalugmok ito. Walang masyadong customer at wala rin talaga siyang nabayaran ni isang loan app. Araw-araw pa rin akong tinatawagan, pinupuntan at pinagbabantaan na dumating sa puntong nagalit na sa akin ang mismong landlord ng inuupahan kong bahay. Hanggang sa hindi na ako nakapagtimpi pa, ginawa ko na talaga ang nararapat. Agad kong inactivate ulit ang social media account ko at doon ay nag-live ako para ipaliwanag ang side ko. Jopay! Anong ginagawa mo, ha? Bakit mo ako pinost sa social media? Bakit mo ako ipinahiya? Bakit? Ano pa bang magagawa ko para malinis ang pangalan mo? Wala kang ginagawang paraan, Bibilin. Isang buwan kitang binigyan ng palugit, pero wala kang ginagawa. Problemado na nga ako. Nalugi na nga ang negosyo ko, Jopay Tapos sumasabay ka pa? Bakit? Problema ko ba yung pagkalugi ng negosyo mo? Hindi ko problema yan, Bibilin. Ang problema ko, sinira mo ang pangalan ko at dahil sa'yo, hindi ako makapagnegosyo. Ang laki na ng ipon mo, Jopay. Di maghanap ka ng ibang negosyo. Hindi yung pati pangalan ko sisirain mo. Grabe ka naman. Tama na tong usapan na to. Wala na tong patutunguhan. Hindi ka nakikinig sa akin Mula nun, ganito ka naman talaga. Talagang ikaw lang ang tama. Ikaw lang ang dapat palaging sentro ng atensyon. Ikaw lang ang palaging bida. Ikaw naman, sinwerte ka lang dahil babae ka, Jopay. Sinwerte ka lang at nagka-boyfriend ka ng mayaman. Pero ang laki na kagad ng ulo mo. Ang yabang mo. Sobrang yabang mo! Ha? Mayabang ako? Oo, sobrang yabang mo! Kung ganon, lumayas ka na sa pamamahay ko. Ano? Ilang buwan ka nang di nakakabayad ng renta dito, di ba? Pinabayaan kita. Dahil kaibigan kita, Bibilin. Pero ngayon, akala mo ba pagbibigyan pa kita?
Hindi na. Kaya lumayas ka na rito. Bago pa ako tumawag ng pulis para ipadampot ka. Pagkatapos ng lahat, kaya mo kong itaboy ng basta-basta na para bang isa kong pusang gala. Ano magagawa ko, Bibilin? Sinagad mo ang pasensya ko eh. Ang tagal kitang pinagbigyan, pero nung ginawa mo, sinayang mo ang pagkakataong binigay ko sa'yo. Isang buwang palugit lang. Wala kang konsensya, Jopay. Ni wala kang utang na loob sa lahat ng mga itinulong ko sa'yo noon. Ha? At anong tinulong mo sa akin? Huwag mo akong sumbatan na para bang may naitulong ka. Dahil una pa lang, wala ka nang ginawa para sa akin. Lumayas ka na rito, Bibilin. Lumayas ka! Nalayas talaga ako. Akala mo nagtitiis lang ako sa bulok mong ugali dahil kaibigan kita. Pero tandaan mo ang araw na to, Jopay. May karma ka rin. Simula nung araw na yon, umalis na nga si Bibilin sa bahay ko. Unti-unting humupa ang pangungulit sa akin ng mga lending app na pinagkakautangan niya. Nakakabawi pa lang sana ako mula sa mga problemang dinanas ko at nagiging maayos pa lang ulit ang kita ko sa negosyo nang bigla ulit akong bulabugin ng isang problemang hindi ko inaasahan. Ay talaga po. Naku, pasensya na po kayo kung panis nang dumating sa inyo ha. Ayos naman po yan ang pinadeliver ko sa inyo eh. Huwag po kayo mag-alala. Handa po akong palitan ang order nyo. Pero kung ayaw nyo naman po, pwede ko naman pong i-refund. Pasensya na po talaga. Maraming salamat po sa pangunawa, ma'am. Kumusta, mahal? Anong sabi ng customer? Gusto na lang iparefund yung perang binayad niya. Bakit kaya biglang napanis ang niluto kong tinapay? Bagong luto lang naman yung kahapon. Baka naman may naihalo kang ingredients na madaling makapagpasira ng tinapay. Hindi ko rin alam, mahal eh. Ay grabe, nahiya tuloy ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na nangyari to. Ganun talaga. Nangyayari talaga sa negosyo yan. Hindi pwedeng palagi kang perpekto. Ay, siguro nga ganun talaga. Ang mabuti pa, i-check ko na rin ang lahat ng mga stocks ko, pati yung mga cookies. Ito, teka, bubuksan ko. Hala! Bakit ganito? Kailan mo pa naibig ang cookies sa tumal? Ha? Nung nakaraang araw lang, bakit? May amag na eh. Sigurado ka bang ilang araw pa lang to? Nilagyan ko pa nga ng expiration date eh. Tag-isang buwan ang inaabot ng mga yan. Ano ba nangyayari? Bakit puro sira ang mga paninda mo? Stress ka ba, mahal? Hindi ko alam, Jordan. Hindi ko na talaga alam. Malaki ang nalugi ko dahil sa sunod-sunod na pagkapanis at pagkasira ng mga nabake ko. Sobrang laki ng panghihinayang na nararamdaman ko. Pero wala na akong magagawa dahil nangyari na. Akala ko hanggang doon na lang. Pero kahit ano talagang pagluluto ko, paulit-ulit na ganun ang nangyayari. Ang masaklap pa, Panyero. Minsan, bigla na lang iniipis o nagkakaroon ng insekto ang mga tinapay ko. Hanggang sa hindi ko na matiis, unti-unti na rin akong nagkakasakit. Nangangayayat na ako at naglalagas ang buhok dahil sa sobrang stress. Ano pa bang gagawin ko? Bakit ganito? Parang sunod-sunod ang kamalasan ko. Mahal, ang mabuti pa magpahinga ka na muna sa pagbibake mo. Hayaan mo na munang lumipas yung sinasabi mong kamalasan. At paano ako makakapagpahinga? Umaasa sa akin ang mga magulang ko. Kung hihinto ko, hihinto rin ang sustento ko sa kanila. Di ako na munang bahala sa kanila. Hanggat hindi mo pa kaya. Boyfriend lang kita, Jordan. Hindi pwedeng iasa ko sa'yo mga magulang ko. Di pakasalan mo na ako. Para may karapatan na rin ako pati sa mga magulang mo. Ha? Anong sabi mo? Makinig ka sa akin, Jopay. Alam kong padalos-dalos na desisyon to. Pero sa tingin ko, kailangan na talaga natin magpakasal. Ilang taon na tayo magkarelasyon na. Kaya nating malampasan ang lahat ng problema ng magkasama. Jordan, ano ka ba naman?
Bakit ka nagsasabi sa akin na magpakasal tayo sa ganitong sitwasyon na sobrang lugmok ako? Dahil alam ko na mas kailangan mo ako ngayon. Tignan mo nga sarili mo. Napapabayaan mo na dahil sa sobrang stress ka. Matapos ang ilang linggong pagsubok kong makaahon muli sa negosyo, tuluyan na nga akong huminto. Buong pusong tinanggap ko ang alok ni Jordan na magpakasal sa kanya. Pero kahit na itinigil ko na ang paghahabol sa negosyo ko, hindi pa rin tumitigil ang kamalasang nararanasan ko. Nagkaroon ako ng malalang sakit. Isang sakit na hindi alam ng mga doktor kung ano ang lunas. Ilang buwan din ako nagtiis na palaging may masakit sa akin. Palagi akong binabangungot. Palaging walang ganang kumain at halos hindi na kumikilos sa buong araw. Mahal, kumain ka na. Sobrang payat mo na oh. Bakit ba patuloy mo pa rin akong inaalagaan? Kahit na wala naman akong kwenta. Mahal, wag mong sabihin yan. Ano ka ba? Hindi ka walang kwenta. Mapapangasawa kita. Huwag mo na akong pakasalan, Jordan. Mukhang di na ako gagaling. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa, mahal. Kailangan mo lang magpalakas. Kasi paano ka gagaling kung di ka kumakain ng maayos? Kung gagaling pa ako, bakit walang nakikitang sakit ng mga doktor sa akin? Ibig sabihin lang, hindi na talaga ako gagaling. Mahal, makinig ka sa akin. Kung walang nakikitang sakit ng mga doktor, baka ang albularyo o manggagamot kayang makita ang sakit mo. Ha? Makikipagsapalaran tayo sa albularyo? Oo. Nakausap ko ang tiyahin ko. Ang sabi niya sa akin, kapag ganito raw na hindi makita ang sakit ng isang tao at para bang sunod-sunod na minamalas, posible raw na kinukulam. Hindi nga ako makapaniwala nung una eh. Pero kasi talagang parehong-pareho ang mga sinabi niya sa akin eh. Sa mga nangyayari sa'yo. At saka, ilang doktor nang nakausap natin, di ba? Baka pwede naman subukan natin na makipag-usap sa isang albularyo. Wala naman sigurong mawawala. Sige, subukan natin. Sana kahit papano, makahanap tayo ng sagot. Alam ko na hindi dapat ako bastang naniniwala sa kulam. Na parang imposible yun. Pero desperada na ako. Gusto ko nang masagot ang isang katanungan na bumabagabag sa akin ng ilang buwan. Kaya naghanap kami ng albularyo na pwedeng makatulong sa akin. At laking gulat nga namin nang malamang kinukulam ako. Ang kumukulam pa sa akin ay mismong malapit daw sa puso ko. Siya na nga nakaperwisyo sa akin. Siya na nga sumira sa pangalan ko. Na halos mabaliw-baliw ako sa kakaisip kung paano ako magkakaroon ng maraming utang. Tapos, siya pang nagpakulam sa akin. Mahal, sigurado ka bang si Bibili na may gawa nito sa'yo? Sigurado ako, Jordan. Dahil wala nang ibang malapit sa puso ko ang pwedeng gumawa nito sa akin. Di ba ang sabi ng albularyo? Pagkatapos niya akong gamutin, pwede kong ibalik ang kulam sa nagbigay nito sa akin. Teka, anong ibig mo sabihin? Handa akong ibalik sa kanya ang kulam na ginawa niya sa akin. Wala na akong pakialam kung masama yun. Grabing sakit ang ginawa niya sa akin. Mahal, baka naman nabibigla ka lang. Hindi ako nabibigla. Paninindigan ko ang desisyon kong ito. Kahit na gumaling na ako. Gusto kong malaman ni Bibilin ang kabayaran ng kasamaang ginawa niya. Dahil kung walang magpapakita sa kanya ng pagkakamali niya, sino magpapakita sa kanya? Patuloy niya pa rin gagawin to. Hanggang hindi siya napaparusahan. Kung ganun, sige. Susuportahan kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Nandito lang ako para sa'yo, mahal ko. Ang sabi ng albularyo, isang magaling na mangkukulam daw ang kinuha ni Bibilin para kulamin ako. Kaya, malakas ang kulam nito sa akin. Kasama na ang pagiging malas ko sa buhay at ang mga sakit na dumapo sa akin. Nahirapan ang albularyo na alisin ang kulam sa katawan ko.
Inabot ng 5 araw ang pagpabalik-balik ko roon para lang maubos ang mga kulam na inilagay sa akin. Mukhang balak ng araw akong patayin kung hindi ko lang naagapan ng mas maaga. Nang sa wakas ay gumaling na ako, ibinalik ng albularyo ang kulam kay Bibilin tulad ng napag-usapan namin. Mahal, ito na yung request mong sinigang na bangus. Kakain ka ng marami ha. Kailangan mong bumawi dahil ilang buwan ka rin walang ganang kumain eh. Wow, ang bango naman yan. Siyempre naman no, lalo na ngayong maayos na ang pakiramdam ko. Palagi na kitang ipagluluto ngayon ng masarap para palagi kang maganang kumain. Ikaw talaga. Ay siya nga pala mahal. Ngayong magaling ka na, baka naman pwedeng sumama ka na sa akin sa bahay ko. Hindi na ako mahahawa sa'yo kasi wala ka naman talagang nakakaawang sakit tulad ng naisip mo, di ba? At saka, para naman hindi mo na kailanganing aksayin ang naipon mong pera sa pagbabayad ng renta. Yung naipon ko lang ba talaga ang inaalala mo? O gusto mo lang kasi na magkasama na tayo palagi? Ikaw ha? Pareho. Gusto na kitang makasama palagi. Gusto ko nang maipagluto kita ng pagkain gusto mo kahit anong oras. Bakit ayaw mo ba nun, mahal? Gusto. Pero hindi naman tayo kasal eh. Bakit? Nasa modernong panahon na tayo ngayon. Pwede tayo magsama dahil malaya tayo. Pero kung gusto mo, pwede naman akong pumunta sa bahay nyo at ipapaalam kita. Oo na, sige na nga. Sasama na ako sa'yo. Baka mawirduan pa ang mga magulang ko sa atin kung magpapaalam pa tayo. Samantalang ang mga kapatid kong panganay, hindi nagpaalam sa kanila. Sa wakas, mabuti naman at makakasama na kita palagi. Mabuti na lang din at hindi mo ko sinukuan. Siyempre, mahal kita eh. Alam ko at swerte ako para magkaroon ng mapapangasawang katulad mo. Halika na nga, kumain na tayo. Ay siya nga pala. Gusto ko sanang malaman kung ano na ba nangyari kay Bibilin. Anong gusto mong gawin? Gusto ko siyang puntahan. Kasi sa totoo lang, kinakabahan din ako sa posibleng nangyari sa kanya pagkatapos ibalik ang kulam sa kanya. Ay nako, malambot talaga ang puso ng mahal ko. O siya sige, aalamin ko kung nasan siya. Kapag nalaman ko na, pupuntahan natin siya kagad dun sa bahay niya. 1 linggo, matapos ang panggagamot sa akin, gumanda kagad ang pakiramdam ko. At nang umayos nga ang pakiramdam ko, doon ko lang napagtanto na mali ang ginawa kong pagpapasa ng kulam kay Bibilin. Naisip ko na kahit papano, naging magkaibigan kami, na baka dapat hindi ko siya ginantihan. Kaya binala kong puntahan siya. Gusto kong kumustahin kung ano na ang kalagayan niya para naman kahit papano ay malaman ko kung tama bang patawarin ko na siya. Makalipas nga lang ang 1 araw, nalaman kagad ni Jordan kung nasaan si Bibilin. Kasama ko si Jordan na nagpunta sa salon na pinagtatrabahuan niya. Doon ay kitang-kita namin kung paano siya pinalayas ng amo niya. Pinagmumura siya nito at pinagsabihan ng mga masasakit na salita. Dumura pa sa gilid niya at sinabing wag na wag nang babalik. Bibilin? Jopay, anong ginagawa mo rito? Bibilin, gusto lang sana kitang makausap. Gusto mo makipag-usap? O gusto mo makita kung gaano nakasira ang buhay ko? Hindi, Bibilin. Gusto kong malaman kung pinagsisisihan mo na ba ang ginawa mo sa akin. Ha? Anong ginawa ko sa'yo? Napakabait ko, Jopay. Kung makapagsalita ka, para bang sinasabi mo sa akin na ang sama-sama ko? Hindi mo pa rin alam ang mga maling ginawa mo. Pagkatapos ng lahat, kinulam mo ko, Bibilin. Alam mo na pala. Kaya naman pala parang ang ganda na ng itsura mo. Imbis na dapat ay namamatay ka na ngayon. Ang galing mo rin talaga no? Nagawa mo na namang lusutan to. Hindi ka pa rin ba nagsisisi, Bibilin? Maawa ka na. Gusto ko nang itigil ang hidwaan sa pagitan natin dalawa. Gusto mo nang itigil? Pero, binalik mo pa sa akin ang kulam? Anong sinabi mo? Nagkamali ka ng binangga, Jopay. Hindi basta-bastang mangkukulam ang tumutulong sa akin.
ibinalik mo sa akin ang kulam? Pwes, maghintay ka na bumalik sa'yo ng mas triple pa. Bibilin, sandali! Bibilin! Huwag mo na siyang habulin, mahal. Ang mabuti pa bumalik na tayo sa bahay. At saka kailangan din nating makausap yung albularyo. Kailangan nating humingi ng dagdag na proteksyon dahil mukhang napakatapang ni Bibilin. Natatakot ako na baka kung ano pa ang magawa niya sa'yo. Nakaramdam ako ng matinding kaba dahil sa babala ni Bibilin. Kaya naman, dumiretso kami kagad sa albularyo. Binigyan niya kami ng isang anting-anting na proteksyon daw para sa malakas na kulam. Pero meron siyang babala na ibinigay sa amin na kung sakali mang mabiyak ito, kailangan dali-dali kaming bumalik sa kanya dahil paniguradong papasukin ang katawan ko ng isang mas matinding kulam. Matindi pa kaysa sa nauna. Mahal, hindi ako makatulog. Napapaisip ako kung bakit ganun na lang katindi ang galit ni Bibilin sa akin. Hindi naman talaga nagsimula yan sa galit, mahal eh. Sa tingin ko, nagsimula ang lahat dahil sa inggit. Inggit? Ano naman ang kaiinggitan niya sa akin? Inggit siya sa'yo dahil sa kasipagan mo na inakala niyang swerte. Inggit siya dahil umaasenso ka dahil lang sa pagtitinda ng tinapay na dating minamaliit niya. At syempre ano pa ba? Ano pa nga ba? Dahil may gwapo at mayaman kang boyfriend, yun. Ikaw talaga? Pero sa bagay, oo nga naman, no? Talagang yun ang numero unong dahilan kung bakit malaki ang galit niya sa akin. Hindi kasi siya nagkaroon ng boyfriend na kagaya mo. Kaya wag mo nang masyadong isipin yan, ha? Sige na, matulog na tayo. Hindi worth it na paglaanan mo ng oras ang pag-iisip sa kanya. I love you. I love you, mahal. Sige na nga. Mukhang makakatulog naman na ako na mahimbing sa sinabi mo eh. Nung gabing yon, sobrang himbing ng tulog ko. Hindi ko naisip na pwedeng makulam ako ulit dahil protektado ko ng albularyo. Sinunod ko ang lahat ng mga inihabilin niya sa akin. May mga ritual pa akong ginawa para lang mas malakas ang proteksyon ko. Pero kahit na anong gawin ko, hindi yun tumalab. Dahil kinabukasan, hindi ko inaasahan na pagkagising ko ng umaga, bigla na lang umikot ang sikmura ko. Dali-dali akong bumangon mula sa kama at saka dumiretso sa banyo para sumuka. Sumuka ako ng sumuka, panyero. Kung ano-ano ang lumabas sa akin. Mga bato, buhangin, buhok, pako at kahit insekto ay lumabas din sa bibig ko. Isinuka ko ng isinuka ang lahat hanggang sa nangihina akong napaupo sa sahig ng banyo habang hawak ang tiyan ko. Mahal? Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Mahal? Ala, Diyos ko po. Ano yung mga nasa inidoro? Isinuka ko ang lahat ng yan. Ano? Teka, nasan ba ang anting-anting na ibinigay sa'yo ng albularyo? Nandito sa leeg ko. Hala! Nabiyak, mahal! Nabiyak ang kwintas! Diyos ko, kailangan natin dalhin yan sa albularyo. Mahal, paano na to? Bakit ganito? Baka makulam ulit. Aray! Ang tiyan ko! Mahal, ano nararamdaman mo? Sobrang sakit ng tiyan ko! Sobrang sakit! Hindi to pwede. Kailangan na kitang dalhin sa albularyo. Halika, kakargahin na kita. Kumapit ka lang sa akin, ha? Natatarantang binuhat ako ni Jordan. Hindi ko na kasi talaga maibangon ang katawan ko dahil sa sobrang panghihina. Lupaypay na ako sa dami ng mga isinuka ko. Hindi ko na rin mawari kung anong klaseng sakit ba ang nararamdaman ko dahil halo-halo na ang sakit ng tiyan ko, ng lalamunan at ng panghihina ko. Pagkarating sa albularyo, nataranta kagad siya nang makita pa lang ako. Pinahiga niya ako sa isang papag at kagad na sinuotan ng rosaryo. Nagmamadali siyang kumuha ng langis na ipinahid niya agad sa tiyan ko. Ang sabi niya, kapag hindi raw naagapan ang pangkukulam na ginagawa sa akin, mas malala pa raw ang mangyayari sa loob ng 24 oras.
Jordan, Mahal, sa wakas nagising ka na rin. Kumusta ang pakiramdam mo, ha? masakit pa rin ang tiyan ko. At para pa rin ako naduduwal. Pero kahit kaunti ba nabawasan? Oo. Ano na ba nangyari? Hindi pa ba tapos? Hindi pa eh. Marami pa raw kailangan gawin ng albularyo para mapaalis ang kulam. Ang totoo niyan eh, mahihirapan daw tayo kasi may mga gamit daw yung mangkukulam na galing sa'yo. Yung gamit na yun, kailangan sunugin mo mismo para makalaya ka na sa kulam. Ano? Paano ko naman gagawin yun? Mahal, alam kong nangihina ka na. Pero ang sabi ng albularyo, susuportahan niya tayo sa paghahanap ng altar ng mangkukulam. Kaya niyang masabi sa atin kung nasaan ang altar gamit ang pagsanib niya sa mangkukulam na gumagawa ng kulam sa'yo. Pero mahal, kung ganito ako kahina, paano? Bibigyan ka niya ng anting-anting na magbibigay ng lakas sa'yo. Mas triple ang lakas ng anting-anting kaysa sa una niyang binigay. Mahal, gusto ko nang matapos to. Kaya kahit ano gagawin ko na mahal, gagawin ko kung anong nararapat. May ginawa pang ritual ang albularyo bago kami umalis sa bahay niya. May inilagay siyang 3 kwintas sa leeg ko at 1 pulseras na kulay pula na konektado raw sa kanya. Ang habilin niya sa akin, wag na wag kong aalisin o hahayaang matanggal ang kulay pulang pulseras na yun dahil kapag nasa loob na ako ng bahay ng mangkukulam, magiging gabay ko yun. Sa paghahanap ng altar, nakarating kami sa bahay ni Bibilin. Sinubukan naming kumatok pero hindi sumasagot. Kaya naman, napilitan na naming buksan yun sa pamamagitan ng isang hairpin. Mabuti na lang at marunong si Jordan sa pagbubukas ng ganun. Pagbukas ng pinto, sobrang dilim ng bahay. Ni walang kuryente. Mahal, dito may liwanag sa kwarto. Oo nga, pero mukhang ilaw lang pala mula sa kandila. Puntahan natin. Teka, may tao sa loob. Si Bibilin ba yan? Ibig sabihin, siya mismo mangkukulam. May hawak siyang manika, mahal. Diyos ko, siya nga talaga mangkukulam. Mukhang narinig ni Bibilin ang sinabi ko. Agad siyang lumingon sa direksyon ng pinto. Pero dali-dali rin akong hinila ni Jordan palayo roon. Nagtago kami sa likod ng pader hanggang sa marinig namin ang pagbubukas ng pinto at ang mga yabag ng paa ni Bibilin. Tinatakpan ni Jordan ang bibig ko habang pinapanood namin si Bibilin na tila ba may hinahanap. Sigurado ko na nararamdaman niya kami. Ilang saglit pa, tuluyan na siyang naglakad palabas ng kwarto at nagtungo sa direksyon ng kusina. Kaya naman, nagkaroon kami ng pagkakataon na pumasok sa kwarto kung saan nakalagay ang altar. Napasinghap ako sa hilakbot nang makita ko yun. Naroon ang mga pictures ko. Manikang kulay itim na may buhok at kung ano-ano pang mga gamit ko noon. May mga kandilang itim din na nakasindi at isang kulay itim na libro na mukhang ang ritual kung paano isagawa ang kulam. Hindi ko alam na mangkukulam pala si Bibilin. Posible na hindi naman talaga siya mangkukulam nun. Na baka may isang mangkukulam na nagturo sa kanya na gawin to. Anong nangyari sa kaibigan ko, Jordan? Bakit nagkaganito siya? Gusto mong malaman kung ano nangyari sa akin, ha, Jopay? Bibilin? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Hayop ka! Wala akong sinisira, Bibilin. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Hindi mo alam dahil sarili mo lang palagi ang tinitignan mo. Simula pagkabata nating dalawa, nasa iyo na ang lahat. Mula sa mababait na mga magulang, sa pagiging babae, at sa pagkakaroon ng magandang muka. Samantalang ako ano? Ikaw na nga lang ang meron ako. Pero hindi mo pa ako masuportahan. Anong suporta ba ang hinahanap mo sa akin, Bibilin? Hindi ako nanunumbat. Pero palagi kong ibinibigay ang best ko para sa pagkakaibigan nating dalawa. Pinasok kita sa trabaho, pero sa huli ako pa natanggal. Anong gusto mong gawin ko? Magmukmok hanggang sa malugmok, ganun ba? Ewan ko.
Basta lahat, ikaw ang may kasalanan. Nakita mo na? Hindi mo alam kung anong isasagot mo sa akin. Dahil alam mong ikaw ang mali. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Dahil ang sainggit mo sa akin. Dahil ang gusto mo, palaging bida ka. Ako? Bida? Ikaw ang bida-bida. Dahil kahit ano pa ang gawin ko, hindi ako magiging bida katulad mo. Kaya magiging kontrabida na lang ako. Buwisit kang babaita ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. At kapag nawala ka na, mawawala na rin ang sumisira sa buhay ko. Akmang hahablutin niya sana ang buhok ko, pero mabilis siyang nahawi ni Jordan. Sa halip na ako ang puntiryahin, inuna niyang makipagsuntukan kay Jordan. Lumabas ang pagiging lalaki niya at buong lakas na sinuntok ang boyfriend ko. Mahal, sige na! Sirain mo na ang altar! Hindi! Hindi niyo pwede sirain ang altar na ginawa ko! Hindi niyo kilala kung sino ang binabangga ninyo! Mahal, sige na, huwag kang makinig sa kanya! Gawin mo na! Hindi na ako nagdalawang isip, Papanyero. Dali-dali kong dinampot ang kandila at ginamit ang apoy nun para sunugin ang manika. Hindi lang ang manika, pati na rin ang mga litrato ko na nakadikit sa harap ng altar. Agad lumiyab ang apoy habang nagliliyab din ang matinding galit ni Bibilin sa akin. Kung hindi kita mapapatay ng kulam, papatayin na lang kita gamit ang mismong mga kamay ko! Wala naman ang patutunguhan ng buhay ko eh! Kaya mabuti pang makulong na lang kaysa ang mabuhay na may sirang-sira ng buhay! Bibilin, makinig ka! May pag-asa ka pang magbago! May pag-asa pang maging maayos ang lahat! Basta't huwag ka lang mawala ng pag-asa! Wala ng pag-asa, Jopay! Tapos na ang paghihirap ko! Kaya papatayin na kita! Hindi! Wag! Pareho kaming nabigla nang maglabas si Bibilin ng isang kutsilyo. At dahil sa labis na pagkataranta, imbis na iiwas ako mula kay Bibilin, humarang si Jordan sa akin. Nasaksak siya sa tiyan habang ako ay napasinghap at nanginig ang katawan dahil sa labis na takot at pagkabigla. Maging si Bibilin ay mukhang natauhan din sa nangyari. Nanginginig na binitiwan niya ang kutsilyo at saka patakbong lumabas ng bahay. Habang ako at si Jordan naiwan doon sa loob ng kwarto. Iyak ako ng iyak habang yakap siya sa braso ko. Mahal, tandaan mo ha. Mahal na mahal kita. Hindi. Huwag mo akong iiwan, Jordan. Tatawag ako ng tulong. Sisiguraduhin ko na mabubuhay ka at pagbabayarin ko si Bibilin sa ginawa niya sa'yo. Agad naman akong nakahingi ng tulong. Mabuti na lang at nadala kagad si Jordan sa pinakamalapit na ospital. Kaya naagapan ang pagdami ng dugong nawawala sa kanya. Ang totoo, napagalitan pa ako ng nanay niya dahil simula raw nung ako ang naging girlfriend ni Jordan. Para bang tinamaan na ng malas ang anak niya. Hindi ko naman siya masisisi, Panyero. Dahil sa totoo lang, parang ganun nga talaga ang nangyari. Matapos ang 2 linggo, nahuli ng mga pulis si Bibilin. Nagtago ito sa kung saan-saang kaibigan. Pero dahil inaaway niya ang mga kaibigang napupuntahan niya, isinusumbong siya nito hanggang sa tuluyan na nga siyang natuntun. Ewan ko ba, Panyero, pero hanggang sa huli, talagang umasa pa rin ako na baka humingi siya ng tawad sa akin. Kaya naman, dinalaw ko siya sa kulungan. Anong ginagawa mo rito? Bibilin, hindi ko na inaasahan na matatanggap mo pa ang pagkakamali mo. Kung ganun, bakit nandito ka? Bakit pumunta ka pa dito? Dahil gusto kong sabihin sa'yo na kahit gaano pa kasamaan lahat ng mga ginawa mo sa akin, hindi pa rin nun mababago ang lahat ng masasayang pinagsamahan natin. Ikaw pa rin ang tinuturing kong matalik na kaibigan. Ang kaibigan na nakasama ko sa lahat ng kasiyahan at kalungkutan. So anong pinupunto mo, ha? Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Aalis lang ako
Pagkatapos kong masabi sa iyo ang lahat ng mga gusto kong sabihin sa iyo na hindi ako nagkulang bilang kaibigan. Na kahit sa kabila ng lahat, umasa ako na magkakapatawaran pa rin tayong dalawa. Pero rerespetuhin ko ang desisyon mo. Pagkatapos nito, hindi na ako ulit magpapakita sa iyo. Maraming salamat na lang sa lahat ng mga masasaya nating alaala. Bibilin. Paalam. Tama yan, umalis ka na. Dahil ayaw na kitang makita pa. Magpakasaya ka sa buhay mo. Sana mabuhay ka. Dala ang konsensyang sinira mo ang buhay ko. Hindi ko na pinansin pa ang sinabi ni Bibilin. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kailangang makonsensya dahil wala akong ginawang mali. Nung dinalaw ko si Bibilin, iniwan ko na ang lahat ng pag-asa na muli pang magtatagpo ang mga landas naming dalawa. Tapos na ang kung anong namamagitan sa amin. Makalipas nga lang ang 1 taon, Panyero. Nagpakasal na po kami ni Jordan at tuluyang bumuo ng pamilya. Naging maayos na rin ulit ang negosyo kong pagbibik at ngayon nga ay mas lumaki na ito. May sarili na rin akong bakery kung saan ko ibinibenta ang mga paninda ko. Mahal, kumusta na kayo ni baby? Hindi ka ba niya pinahihirapan ngayong araw, ha? Naku, wala akong nagawa. Kundi ang magbuhat na magbuhat sa kanya. Ayaw magpababa. Gusto niyang palagi kaming magkayakapan. Hayaan mo na. May mga tauhan ka naman na pwedeng kumilos sa bakery mo eh. At saka, ako na ang bahalang tumingin dun. Kada uuwi ako galing sa trabaho. Maraming salamat talaga, mahal ha. Hinahayaan ko na lang din kasi si baby na magpakarga. Alam mo naman, na hindi siya habang buhay ni baby, di ba? Tama yan, mahal. Sulitin mo siya hanggat baby pa. Ah, siya nga pala, mahal. Pwede ba ako magkwento sa'yo ng tungkol sa nalaman ko kay Babylin? Ha? Oo naman, walang problema sa akin. Ano ba yun? Ang balita ko, inilipat na siya sa mental hospital. Ha? Pero bakit? Eh kasi, nakakapanakit na siya ng ibang mga preso eh. Muntik na rin niyang sakta ng sarili niya. Nung pinatignan sa doktor, nagkaroon doon ng problema sa ugali niya at may depression na rin. Hala, kawawa naman siya. Pero wag mong iisipin na kasalanan mo nangyari sa kanya, mahal ha. Wala kang kasalanan doon, okay? Sinabi ko lang sa iyo to para alam mo kung ano ang nangyari sa kanya. Alam ko yung mahal. Tanggap kong wala akong kasalanan talaga. Mabuti nang natanggap ko sa sarili ko, Panyero, na hindi dapat ako makonsensya kung ano man ang nangyari kay Bibilin. Bukod sa nagkaroon siya ng depression, nagkaroon din siya ng iba't ibang sakit sa utak. At kung ako pa rin yung dating Jopay, malamang na makonsensya ako at iisipin kong ako ang may kasalanan ng lahat. Kung tatanungin niyo po ako kung ano na ang nangyari sa akin at sa pamilya ko, naging maayos po kaming lahat. Isinantabi ko ang lahat ng mga negatibong isipin. Tanging positibo lang ang iniwan ko sa puso at isip ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Panyero. Naway may natutunan po kayo at ang inyong mga avid listener sa aking kwento. Hanggang sa muli, mga Panyero.